This biker was driving recklessly and crashed into the car, but the driver's reaction was unexpected. Yeah, I'm good, man. Oh, man. Thank you, brother. Man, I was scared you were dead. Yeah, I was driving reckless too, so it ain't all his fault. Yeah, brother, take care, man. Thank you, yes sir. Thank you for checking on me. Oh, I'm good. Bike's good. Dalawang bagay ang dapat nating malaman sa pangyayaring yan na napanood nating video. Una, magpasalamat ka dahil ikaw ay nabuhay pa. Yung bumagsak ka na pero ibinangon ka pa rin ng Panginoon. Pangalawa, imbis na magalit ka pa doon sa nakasagi sa'yo dahil ikaw rin naman ay may kasalanan, ay huminahon ka na lang at magpakumbaba dahil ikaw ay buhay pa rin. Ganito sana ang ating ginagawa at ang ating pag-uugali. Yung imbis na magalit ka pa dahil muntikan ka ng mamatay, magpasalamat ka na lang dahil binuhay ka pa ng Diyos at hindi ka pa pinaglalamayan. The horse is prepared against the day of battle, but the safety is of the Lord. Yan ang katotohanan mga kaibigan, mga kapatid, na kahit na anong paghahanda mo pa, kahit ano pang pagre-ready mo sa iyong sarili, sa iyong pag-alis, ang totoong nag-iingat sa iyo ay ang Diyos, ang Panginoon lamang. Kaya't marami sa mga tao na hindi na nananalangin bago umalis, hindi humihingi ng proteksyon sa Diyos bago umalis, pero hindi nila nalalaman ang tunay na nag-iingat sa kanila ay ang Panginoon lamang. Dahil kahit anong ready mo pa at kahit anong prepare mo pa sa iyong pag-alis, kung hindi ka naman iingatan ng Panginoon, baliwala din yan. Kaya't matuto tayong magpasalamat sa lahat ng ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kahit na maliit pa yan, kahit na anong pang bagay yan, ipagpasalamat natin sa Diyos dahil alam naman natin, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at siya ang tunay na nag-iingat sa atin. Kaya't kung mangyari man ang ganyan sa iyong buhay, alalahanin mo na dapat mong kilalanin ng Diyos. Dapat kang magpasalamat kung sino talaga ang tunay na nag-iingat sa inyo. Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, maraming tao, sasabihin nila binigyan sila ng pangalawang pagkakataon. Pero saan ka? Pagdating na okay na ulit sila at wala ng sakit at wala ng mga sugat, ay babalik na naman kung saan sila dating naroon, kung saan yung dating gawin nila at kakalimutan na naman kung sino ang nag-ingat sa kanila at kung sino yung nagbigay ng pangalawang pagkakataon sa kanila. Kahit alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, hindi man ganyang klaseng aksidente ang mangyari sa inyong buhay. Yung kada gising mo lang, naginigising ka pa ng Panginoon at binibigyan ka pa ng hininga para mabuhay at lakas, ay magpasalamat ka sa Diyos. Dahil hindi mo alam kung bukas ay mabubuhay ka pa. Dahil maraming mga tao ay happy-go-lucky lang. Pag wala silang sakit, walang problema. Pero pag may problema, ang galing lumapit sa Panginoon. Pero hanggang doon lang. Pero pag maayos ang kanilang pamumuhay, wala nang pagkakilala ulit sa Diyos. Kaya't alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, ang kailangan nyo pag ganyan ang inyong sitwasyon ay ang relasyon sa Panginoong Jesucristo. Dahil hanggat hindi kayo nagkakaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon, ay hindi nyo rin naman talaga matututunan yung tamang pagpapasalamat sa Diyos. At hindi kayo magkakaroon ng pusong malambot. Yung tipong hindi ka na magagalitin, hindi ka na pumapatol basta-basta, na kahit na muntikan ka ng mamatay, ay magpapasalamat ka pa rin sa Diyos dahil iningatan ka niya at binigyan ka pa rin ng pagkakataon mabuhay. At ang pag-uugaling ganyan, yan naman po ang pagkilos ng banal na spirito pagkatapos mong tanggapin ang Panginoong Jesucristo. Yes, hindi po lahat ng tao ay merong Holy Spirit na nananahan sa kanyang katawan. Dahil tatandaan nyo po mga kaibigan, mga kapatid, kung ikaw ay hindi pa tunay na sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, hindi mo pa siya tinatanggap na siya lamang ang iyong tagapagligtas, na naniniwala ka na siya ay namatay, inilibing at nabuhay magmuli ng ikatlong araw, ay hindi ka magkakaroon ng banal na spirito. At ang banal na spirito, yan ang maggagabay sa atin sa pamumuhay. Yan ang magko-convict sa atin sa pag-uugali natin, sa ating mga ginagawa, sa ating pagsasalita. Yan ang magga-guide sa atin. Kaya't kaya mo nang magkaroon ng kahinahunan, pagpapakumbaba at pagmamahal sa kapwa kung ikaw ay sumampalataya na sa Panginoong Jesucristo dahil gagabayan ka na ng banal na spirito. Kaya't kung nakaabot ka sa video na to at hindi mo pa alam at hindi ka pa sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, ito na ang pagkakataon mo. Ang dami ng chance na binigay sa iyo ng Panginoon para ikaw ay sumampalataya sa Kanya. Kada araw na ginigising ka niya, kada problemang nasusolusyonan na tinutulungan ka ng Panginoon, ito na ang pagkakataon mo upang sampalatayanan mo siya. At upang manahan ang banal na spirito sa iyo at siya rin naman ang maggagabay sa iyo sa pamumuhay sa mundong ito.
Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.